So, good afternoon ulit sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa channel ko, ang KR Vlog. So, bago ko umpisahan, ah, kung bago ka pa lang dito sa channel ko is huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell. So, para lagi ka ring updated. So, to all the viewers nga pala, sa viewers ko, maraming salamat sa inyo kasi yun nga, umabot na tayo ng 400 mahigit na subscribers. So maraming salamat sa inyo mga kalapatid sa pagsuporta nyo sa channel ko. Sana wag kayong magsawa. So ito, yung last video ko kasi meron nagtanong which is ito yung magiging content natin for today. Ang tanong niya is, ask ko lang sir kung paano yung pag-breed nyo ng kalapate na i-qualified nyo pang race ng North, South, and Winter. So, yan. Tanong po ito galing kay Yan Rose. Hindi ko alam kung taga saan siya. So, sasagutin natin yan ngayon, kalapatids. Ito. So, ayun, kalapatids. Sasagutin ko yung tanong niya. Pero, bago ko sagutin, ito para sa mga newbie na naman, yung mga hindi nakakaalam, explain ko muna sa inyo yung methods of breeding para sa mga kalapate. So, sa kalapate kasi, meron tayong 3 kinds of breeding na ginagawa. So, tatlo yun. Unahin ko na yung number 1 natin is yung crossbreeding. So, ano ba yung crossbreeding? Yung crossbreeding po is dalawang linyada or dalawang bloodline na pinagbabangga mo. So, example, isang Vandenbroek, then isang Stichelbout, babanggain mo ngayon yung dalawa. Yun yung pagpaparisin mo. So, yun yung sinasabing crossbreeding. So, ang magiging offspring nila is 50-50. 50% may Vandenbroek and 50% na Stichelbout. So, yun yung crossbreeding. Pangalawa is yung inbreeding. Paano naman yung inbreeding? Kunyari, yun nga, nag-cross ka ng Vandenbroek then Stichelbout. Tapos inilaro mo. Nag-perform sila ngayon ng maganda. Ngayon gusto mong i-inbreed o ibalik dun sa mga magulang. So, ang pag-i-inbreed is, kunyari, yung nanalo mo is hen. Then, ibabalik mo siya ngayon dun sa tatay. Ipapares mo siya ngayon ulit. Ibabalik mo dun sa magulang niya. Yun yung tinatawag na inbreeding. Yun yung first degree inbreeding. So, dito sa atin, then ako, kung natatandaan nyo pala, yung nag-champion natin ng 3 laps fun race, yung si Grisel. Balak ko ngayon siyang ibalik, i-inbreed dun sa tatay niya. Kasi yung hen natin, yung Grisel natin na nag-champion is hen yun. Then yung gusto kong ibalik siya dun sa tatay niya. In that way kasi, yung bloodline, pag in-inbreed mo kasi siya, ibinalik mo siya dun sa tatay niya, malaki na yung percent na ilalabas nilang offspring dun sa bloodline nilang mag-ama. So, ilalabas na nila yung, hindi naman pure line. Malaki yung percentage na ilalabas nila yung lahi nila. Yung lahi nilang mag-ama. So, dito sa atin, madalas ginagawa yan. Maraming fancier ang gumagawa niyan, ang inbreeding. Yung tinatawag natin yung inbreeding. So, pag nanalo, ibinabalik, then ginagawa nilang stock bird. So, yun yung second method natin, yung inbreeding. Then, meron pa ulit, lastly, is yung line breeding. Yung tinatawag na line breeding. Ito medyo mahirap kasi ang line breeding, isa form of method din yan ng inbreeding. Kumbaga, yung line breeding,
meron na siyang certain degree dun sa ipaparis mo. Sample, magpaparis ka, magkapatid sila sa nanay. Yun yung tinatawag na line breeding. O kaya, magpinsan sila, pagpaparisin mo. Yun nga, tulad ng sabi ko, certain degree of family. Pero yung bloodline na pinagpaparis nyo, pinagbabangga nyo, nandun pa rin. Yung lahi. So, dito sa atin, maraming fancier ulit. Yan ang madalas na ginagawa nila, ang line breeding. So, isasuggest ko rin sa inyo, sa mga baguhan, pag alam nyo yung ibon nyo is nag-perform ng maganda, bumuo kayo ng pamilya nila. What I mean is, maglabas kayo na maglabas doon sa pamilya. Kasi alam nyo, yung bloodline ng ibon is nag-perform ng maganda. So, in that way kasi, pag nakabuo ka ng pamilya nila, then yun at yun ang pinagpaparis mo. Nagla-line breeding ka. Yung bloodline na gustong-gusto mo, yung nagpapanalo sa'yo, sample, is ilalabas at ilalabas nila doon sa magiging anak nila. So, yun ang suggest ko sa inyo, pinakamaganda. Sa amin, ayun, sasagutin ko na yung tanong niya, in-explain ko lang sa inyo, no? So, paano daw ba ako mag-breed ng mga pang-qualify nga ng ano? So, yun lang. Ang ginagawa namin is line breeding. Hindi lang kasi ako, kasi nga, meron tayong kakombine, ang Specialized Pigeon Genetics. Nasa kanila yung mga breeder. So, meron ng mga pamilya doon. Sabihin ko na, yung bloodline na lagi namin o madalas namin ginagamit is yung Koopman. Sa amin, yung Koopman na yon, madalas talaga, nasubukan na namin sila, North and South. Yung nag-20th place natin na hindi umuwi ng Claveria, may lahi pong Koopman yun. May bloodline na Koopman. So, ang madalas namin doon sa Guagua, yung mga breeder kasi namin, ang Specialized Pigeon Genetics kasi, taga Guagua. So, meron lang kaming, ang bloodline na ginagamit nga namin, sorry kung paulit-ulit, no? Unang-una yung Koopman. Then, meron kaming tinatawag na 56 line. Yung 56 line na yon is galing po kay Sir Romel Garcia from Tarlac. Kung kilala nyo siya, hanapin nyo yung video ko before nung nag-mid-toss kami. Wednesday program yon na dinocuments ko yon. Dinocument ko, nilabas ko, in-upload ko yon nandito. Search nyo na lang. Nag-mid-toss kami sa Tarlac doon kay Sir Romel Garcia. Ang El Matica Slope. So, sa kanya nang galing yung mga 56 line namin na nagpe-perform until now, hanggang ngayon. Yun talaga, yung mga 56 line, yung Koopman. Then meron pa kaming isa, is yung sikat na linyada ngayon ni Alan Chan. Kung kilala niyo si Alan Chan, taga Tarlac siya. Yung bloodline niya na Derao Sablon. Yung Sablon na yon is maganda rin, nagpe-perform din siya sa amin ng maganda. Kahit mapa-north yan, mapa-south. Pero yung Koopman talaga is pang norte. Then ngayon meron kaming ini-establish na bagong bloodline. So na-acquired yun from other fancier din. Nasubukan na rin namin last south. Nasubukan na namin yon. Stitchel bout naman yon ang lidyad ng bloodline ng ibon. So maganda rin, nagpe-perform ng maganda. So ayun, sana nasagot ko yung tanong ni Sir Yan Rose. Yan ba o Yan? Wait lang. Yan, sorry. So shout out sa iyo, sir. So ayun, nagbe-breed kami ng mga ng i-qualify namin for North and South. Kadalasan ang ginagawa namin is line breeding talaga. Yung mga inilalaban namin, puro line breeding yon. So yun lang muna for today, mga kalapatids, and shout out muna tayo
So yung isa shoutout ko yung sa previous video ko lang ano. So shoutout pala kay Jelson Casaljay from Kasalhay ba o Kasaljay from Laguna. So ito pala yung nagtanong nun nung last video natin kung paano malaman kung native yung kalapate o pangkarera. And shoutout din po kay Rodel Love from Masinloc, Zambales. Lagi kitang sinusundan, baguhan din ako sa Kalapatids. So, shoutout sa iyo, boss Rodel Love. Then ito kay Boboy San, Tos David. Ang sabi niya is, so, ituloy-tuloy mo lang ang mga video mo, idol. Salamat sa sharing. Para sa akin, bro, yung pagtingin ko sa ibon. So, comment pala niya to dun sa ano, kung native ba yung isang ibon. Shoutout din po kay Malinaw Love from Antipolo City. Ayan. So yun lang, yung mga nagpapa-shoutout pala, konti pa lang. Ang kinuha ko lang kasi yung sa previous video. So kung mag-shoutout mo na ako sa susunod, ilagay nyo yung pangalan nyo, then yung address para alam natin kung taga saan kayo. Then magkukuha lang ako ng mga shoutout dun sa previous video. Tulad nito, pag in-upload ko yung mga nagpapa-shoutout, the next video, dito ko kukunin yung mga magpapa-shoutout. So, ayun. Maraming salamat ulit sa inyo mga kalapatids, and sana may natutunan kayo dun sa in-explain ko nga na ano, na methods ng breeding. So, yun lang muna mga kalapatids eh. Good luck sa inyong lahat and happy flying.